Sabi ko nga sa inyo, kanino tayo magsusumbong? Doon sa ombudsman na nalalagyan? Ha? Kasi ultimo siya, hindi niya maipaliwanag kung bakit lumaki yung yung income niya ng 15 million. Pagkatapos niyang maitalaga sa pwesto, isang taon, lumobo ka agad ng 15 million. Anong kaso na areglo ron? Di ba? Ngayon, pagka ganyan na nga po, sabi nga natin kagabi, who will police the police? Di ba? At sino mag-iimbestiga kung ang nag-iimbestiga ay nalalagyan? Eto, tignan ninyo. Yung isang ahensyang hindi natin pinagtitiwalaan kasi presidente rin ang naglagay para mag-imbestiga doon sa kanyang mga tauhan. O, kaya walang nangyayari. Ano nangyari ngayon? O, sila na demanda. Bakit? Wala naman silang napatunayan eh. Di ba? Katulad itong si Greco Bellica ng Presidential Anti-Corruption Commission. Nahaharap ngayon sa kasong kriminal at administratibo. Sa ombudsman dahil sa pag-whitewashing ng investigasyon sa mga opisyal ng Duty Free Shop o Duty Free Philippines Corporation. Di ba? Yung Duty Free Shop, di ba? Na di umano ay sangkot sa pagpayag sa mga pribadong kumpanya na mag-smuggling ng imported goods. Kita ninyo, ang laking kaso nito. Mga kaibigan, bakit? Kasi ultimong duty free shop pala ginagamit sa smuggling. Yun ang ibig sabihin. Pinagagamit ng Duty Free Shop Philippines Corporation yung pong opisina na yun para sa mga smuggler. Nakita na ninyo? Sa inihaing reklamo na 16 na pahinang reklamo, kahapon, 9 na empleyado ng Duty Free Philippines ang humiling sa ombudsman na imbestigahan si Bellica for violation of several provisions of Republic Act 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kasi puro daldal itong batang ito mga kaibigan Imbestiga, wala naman nakasuhan. Ang sabi nitong sa reklamo, si Bellica ay dapat ding imbestigahan sa administrative offenses of grave misconduct, conduct prejudicial to the service, and gross inexcusable negligence. Yun ang administrative offenses na tinutukoy dito, yun din yung Republic Act 6713. Di ba? Yung unang sinasabi dito, GRAP yun. Republic Act 3019. Anti-GRAP yun. Itong sinasabi nilang administrative offenses, ito'y mga paglabag sa mga nasasaad sa Republic Act 6713, otherwise known as Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Malinaw, sabi ho nila, na pinalitan na ni Commissioner Greco Bellica ang kanyang report, mga kaibigan, and recommendation, at pinalabnaw ito sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga pangalan ng mga taong involved
sa mga anomalya sa duty free. Oh. Ayun ang sabi ng mga doon sa complaint ng mga empleyado na nagdemanda kay Greco Bellica. Mga kaibigan, nakita na ninyo? Mahuhuli ka rin, mahalata ka rin ng iba. Ako, matagal nang nakahalata dyan. Diba? Paano mo susugpuin ng pagnanakaw? Kung ganito yung mga itinalaga mo. Diba? Paano yan? Kahit ano pang sabihin mo, I hate corruption. Hindi ko mapapatawad. Kahit ganyan paulit-ulitin mo yan na para kang sirang plaka, baliwala yan. Kasi puro unggoy itong Walang karapatang mag-imbestiga itong mga pinaglalagay mo Si Martires, itong PACC, puro gusto lang kumandidato yan Mga kaibigan Ano ba naalalaman yan? Ang sabi maliwanag na ang report at rekomendasyon ni Commissioner Greco Bellica na isinumiti niya sa Malacanang was a cover-up. Pinagtakban pa Bakit? Yan yung sinasabi natin. Useless tayong makipagtulungan sa gobyerno para masugpo ang katiwalian. Katulad na sinasabi nila, di ba? Kung sino raw may nakakalam ng katiwalian, isumbong daw, di ba? Public works, ganun daw. Ano? Para ano? Kayo mag-iimbestiga, di lalo na. Di ba? Di lalo nang na-whitewash yan. Ano yung sinasabi natin madalas? Nakakadismaya pa. Natutulong ka sa pamahalaan para linisin ang korupsyon. Sugpuin. Ang ginagawa nila kasi, gagamitin ka pa nila. Parang yung ilan dito, ginagamit yung programa natin para magparami. Yun. Ang trabaho naman ng mga ito, gagamitin ka nila pagka nagbigay ka ng tip, di ba? Halimbawa, may sinulat ka sa dyaryo, pwede na sila magpa-imbestiga Pwede na sila ang may kapangyarihang takutin Yung isinulat mong tiwali, ibinulgar mong tiwali, pwede na nilang tawagan yun, mag-submit ka nga ng gano'n, di kakabahan yun. Sino nananakot? Sino nang ba-blackmail? Di sila. Gagamitin yung effort ng tao, yung adhikain, mabuting layunin ng mga tao na tumulong sa pamahalaan para malipol, masugpo ang korupsyon. Gagamitin ka lang nila para sila magkapera. Katulad ng ginawa nitong si Greco Bellica, di ba ganun lumalabas yan? Di nireklamo sa kanya. Inimbestigahan niya. Nakita niya kung sino may mga lumalabas sa sinasabi nitong mga empleyado. Nakita niya yun. Kung sino mga may kasalanan dyan. Magnanakaw dyan. Kasabwat ng smuggler. Baka sila mismo smuggler. Di ba? Ano ginawa niya? Nagsumiti ng report at rekomendasyon sa Malacanang. Binago yung report. Tinanggal niya yung mga magnanakaw. Tapos, nilabnawan niya yung report. Parang ombudsman din. Pag yung ombudsman, nabayaran mo yan, dalawang pwedeng gawin yan. Ibasura yung kaso mo, o kaya mainit yung kaso mo, isasampa nila sa Sandigan Bayan. Obligado sila para hindi sila mahalata. Nag-away na nga yan Yung ombudsman tsaka yung Sandigan Bayan, di ba? Dati, sa panahon ni dating ombudswoman
Conchita Carpio Morales. Nagbanatan niyang yung Sandigan Bayan tsaka yung ombudsman. Meron silang terminong nagamit doon kalimutan ko Malala ko rin yan. Bakit sila nagbanatan? Ang sabi ng Sandigan Bayan, yung ombudsman ang may kasalanan Kasi nagsasubmit sila ng kaso kulang. Ibig sabihin malabnaw. Di ba? Pwede rin gawin nyo ng ombudsman na kunyari lang yung isasampa nilang kaso dahil para pagdating sa Sandigan Bayan, walang gagawin ng Sandigan Bayan dahil hindi matibay ang mga isinabmit mong kaso na nakapaloob sa kaso, mga ebidensya, dahil malabnaw ang pagkakagawa, mapipilitan talaga na ibasura ng Sandigan Bayan, i-dismiss yung kaso. Nagsisisiyan sila. Ayon ang tawag nila, inordinate delay. Yun ang naging tawag. Nagsimula yan doon sa kaso ni Lito Lapid, di ba? Nagsimula yan. Akalain nyo, maabsuelto si Lito Lapid, ang tagal na panahon. Tagal nung kaso, tapos madidismiss pala. Doon nagsisihan na sila kasi nalaman na ng publiko Nalalaman, nabubuko na ng publiko. Maguhugas kamay na sila. Mga kaibigan. Eto, sabi rito, ang siyam na empleyado ng Duty Free Philippines na naghain ng reklamo, sina Alexander Sablan. Ito, mga matatapang ito pero mag-ingat din kayo, baka pagkapirahan din ni Samuel Martires o kaya ng opisina niya. At mabaliwala na kayo. Hindi na kayo pwedeng mag-follow up dyan. Ako nadala Diba? Mas malaki pa yung kasong pinail ko rito. Yung pong anomalous joint venture agreement sa pagitan ng IBC Channel 13 at ng kumpanya ni Regis Romero, R2 Builders. Ito pangalan ng mga empleyado na tumaya para ibulgar ang katiwalian. Si Alexander Sablan, Ernesto Mangalindan, Romeo Silva Jr., Eric Oracion, Nilo Duarte, Joaquin Vival, Francis Daco, Rizalino Santos, at Carlito Ardales. Mahirap ang ginawa nitong mga ito. Ang inireklamo mo dyan, mga opisyal. Itong duty free, di ba ito? Department of Tourism din ito. Diyan nga nag-shopping si Wanda Teo nun, di ba? Tatandaan ninyo. Turo lang ng turo, akin to, akin to, akin to, akin to. Mga kaibigan, lahat ng mamahalin doon, akin to. Di ba? Hindi nagbabayad si Wanda Teo. Mga kaibigan, ang sabi nitong mga complainant, naalala nila na noong March 2017, ibig sabihin, panahon na ito ni Digong nyo, hiningi nila ang tulong ni Belica para makapag-file ng kaso laban sa mga opisyal ng DFPC. Ibig sabihin, nung una naniwala sila. Mga kaibigan, ako umpisa pa lang, nakita ko na, delikado tong batang ito. Kaugnay ng supposed anomalies, mga anomalya, na dyan sa implementation
ng supply delivery agreement ng duty free sa ilang mga pribadong kumpanya. Ayan. Ang anomalya, isang malaking anomalya rito, ito sinasabi nilang may kaugnayan sa pagpapatupad ng supply delivery agreement ng Duty Free Philippines sa mga private companies. Di ba dapat ang importation, kung meron, dapat direkta ang duty free, di ba? Pero sila ay nakikipagsabuatan sa mga private companies. Siguro, magi-smuggling itong mga pribadong ito, ang gamit nila duty free para walang babayarang buwis. Lugi gobyerno. Pero hindi naman doon tinitinda siguro yun. Ngayon, itong duty free Philippines employees na nagdemanda, ang sabi nila, yung SDA na yan o Supply Delivery Agreement ay ginagamit ng mga pribadong kumpanya para magpasok ng mga imported goods. Ito na nga. Na hindi ibinabayad ng buwis. Ang mga pribadong kumpanya na sinasabi rin dito sa SDAs, ang tawag sa kanila concessionaires, were supposedly piggybacking in the tax privileges of duty free, which can be considered as technical smuggling. Nakita na ninyo? Yung sinabi natin kanina, yun na nga. Kasi ngayon ko lang binabasa ito, impromptu yung pagbasa natin dito eh. Ang sabi yun ng mga nagreklamong empleyado, si Belica nangako na tutulungan silang maipursu yung kaso, may taguyod yung kaso. At sinabihan pa sila na mag-submit sa kanya ng mga dokumento na magagamit daw na ebidensya. Ano nangyari? Ito sabi, however, the complaint said, everything changed. Lahat anya nagbago. After Belica and other officials of PACC, pagkatapos na itong si Belica at ang ibang opisyal pa ng PACC ay nakipagkita sa Chief Operating Officer ng Duty Free Philippines na si Vicente Pilayo at abogado na si Charlie Pascual sa Malacanang. Doon ang katayan, sa Malacanang. Sabit na. Mga kaibigan, sipin mo, pinagod mo yung mga tao, ang intensyon eh. Di ba yan yung sinasabi natin kanina? Mga kaibigan, gagamitin ka. Pag nakakuha ng impormasyon sa iyo, babakalan nila yung dapat nilang kasuhan. Kukuwartahan nila. I-extort nila. Siyempre, maglalagay yun. May kaso eh. Magkakakaso eh. Hindi ba? Di magagaila. Gaano karami na yan, Belica? Nadali mo. Nadali ninyo. Diyan sa PACC. Ayan ang sabi Tapos, ayaw daw sabihin sa kanila
ni Belica pagkatapos nung naganap na meeting nung 2018 sa Malacanang sa pagitan ng PACC officials kasama si Belica at saka yung Chief Operating Officer ng Duty Free na si Vicente Pelayo at nandun pa yung legal counsel si Charlie Pascual. Siguro ito legal counsel ng Duty Free sa Malacanang 2018 kasi doon ang opisina ng PACC. Pero ayaw daw sabihin sa kanila nung tinatanong nila si Belica kung ano ang napag-usapan at napagkasunduan pagkatapos ng meeting sa Malacanang. At ang sabi pa ng mga complainant, noong 2018, nakakuha sila ng draft copy. Yung bang yung draft pa lang, hindi pa final. Diba? Na kopya ng report ni Belica at rekomendasyon. Tungkol doon sa SDA na tinatawag yung yung Supply Delivery Agreement. Mga kaibigan, anomaly, tungkol sa anomalyang yan, which does not contain the names ng mga, wala raw nakasulat ng mga pangalan ng mga opisyal ng duty free na dapat kung sino ang dapat panagutin at imbestigahan. Ayon pa rin sa inihaing reklamo sa ombudsman labang kay Belica, this report was different from the earlier draft. Meron pa palang naunang draft kaysa dito sa draft na sinasabi nila noong 2018. May mas nauna pa na kakaiba na. Dahil doon sa unang draft na ipinakita sa kanila nung kapatid ni Belica, pati kapatid nito. Ano to? Family? Anti-Red Tape Authority Director General Jeremiah Belica, nakapwesto nga rin pala ito. Pucha, parang puro corruption, pero sila mga sangkot ngayon, sila dinidemanda ngayon ng corruption. Wherein the names of Duty Free Philippines officials allegedly involved in the anomaly were included. Dun sa unang draft na ipinakita sa kanila, nandun yung pangalan ng mga kakasuhan. Yung sumunod na draft, wala na. Itong nakuha nilang kopya ng draft, wala na. Ang sabi nila, Commissioner Greco Belica neglected our original complaint. His supposed anti-corruption stance is fraud. Sabi ko na ako, tandaan ninyo, marami na tayong nabanatan. Pero titiyakin ko sa inyo, kapag ang tao, pinagbabanatan natin na walang kwentang tao, itagan nyo sa bato. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Walang kwentang tao yan. Kay sarap kumain ng rice, pero can afford the price. Karne, gulay at fish, gasolina, dilis, mga preso'y kakainis. Hay! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, 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 ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera,
galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah, lagi na lang nako-compromise, kahit gusto pa ng extra rice. Ang kita'y maliit, laging kapos sa budget, ako ay nabubuisit. Shit! Bakit ba tayo'y naghihirap habang ang iba'y nagpapasarap? Kahit anong sikap hanggat may mga kurap na ang business nila ay crime. Kukurakot sila doon sa left, kukurakot din doon sa right. Magdasal tayo, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Yeah! Kukurakot sila dun sa left, kukurakot din dun sa right. Ang dasal ko lang, bangungutin sila tonight. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo'y huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Tigilan nyo na ang mag-chiting-chiting, pagkat kayo na ay booking-booking. Huwag galit sa pera, baka kayo makarma. Kawatan ng money, money, money. Ay naku, kayo ay huling, huling, huli. Mga adik sa pera, gahaman sa kwalta. Yeah. Ipinapaalala po lang natin na yung ating live jamming every Saturday, mapapakinggan po tayo simula sa November 7, nakakadalawang episode na tayo eh. Bukas pangatlo. Pero simula po sa November 7, sabayan na po tayong mapapakinggan sa DWBL. Ang ating pong live jamming ay alas 10 hanggang alas 11:30. Mapapakinggan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan at mapapanood din po sa ating live streaming. Ang ating live jamming po yan. Lahat ng mga mapapakinggan ninyo ang mahuhusay nating working musicians, mga kaibigan, mga banda na napapanood ninyo para mapanood ninyo. Mapapanood nyo sila sa mga hotel, sa mga iba't ibang establishmento. Karamihan sa kanila mga kilala. At speaking of kilala, kilala nyo si Miss Ivy Biolan. Kaibigan natin yan, idol natin yan, napakahusay na singer niyan, recording artist, naka-base na sa Amerika, pero umuwi raw siya rito ay sa kanya dahil nagkausap kami kahapon sa FB at meron pala siyang bagong single. Iyon mapapakinggan nyo bukas siya sa ating pong live jamming, alas 10 ng gabi. Miss Ivy Biolan, idol natin yan mga kaibigan, isa yan sa mga hinahangaan nating singer. Siyempre, sino pa ba mga panauhin natin bukas? The Brothers Unlimited, di ba? Bobby Gomez at ang Brothers Unlimited. Ang gagaling po niyan. Mga veterano yan.
The Rhythm of Three, sina Dada, di ba? Joey, Dada, si Rene Tolentino. Oh, at mapapakinggan din si isa pang idol natin, si Doc Nonoy Zuniga, mga kaibigan, di ba? Oh, at meron pang si Walden Kihan, Berry, at ang kanya may bahay si Bioli, Lapus, Berry, ay mapapakinggan nyo rin po sa ating live jamming bukas alas 10, sa ating live streaming alas 10 hanggang alas 12 rin po ng hating gabi. Masisiyahan po kayo. Sila po ay mga totoong napakahuhusay na mga entertainer niyan, mga musicians. Sa bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na